tayo po ay papasok na sa exponential growth, exponential multiplication. Mabilis na paglago ng ating church. Ang Commi Church po ay lalago at ito ay aabot po sa maraming lugar sa buong mundo, hindi lamang po dito sa Pilipinas. Sino po naniniwala doon? Amen? This is our vision to reach the world for Christ. Kaya po, international po yan. Now, let's look at the book of Joshua. The book of Joshua, chapter 24, verse 14 to 27. Joshua, chapter 24, verses 14 to 27. Saan po natin sa 14? Okay. Makikita nyo sa NIV version, nakalagay kaagad doon, now. Ngayon, meron pong challenge ang Diyos sa atin. Choosing to serve God. Sino po nakakita na ng salita ng Diyos? Yung text natin, nakita nyo na? Itaas nyo kamay nyo para magbasa na ako. Pag hindi nyo pa nakikita, hindi ako magbabasa. Okay? Yun, may naghahanap pa. Sige, aantayin ko kayo. Sagain po natin yan sapagkat importante po na inyo pong makita yung binabasa po natin para inyong malaman kung totoo yung aking binabasa at sinasabi. Joshua 24, 14 to 27. Okay? Sige, nakita na yata lahat. Nakita nyo na? Sige. Lahat ng nakakita na ng ating teksto, magsabi ng Amen. Kalahati pa lang Ano yung iba? Nakita mo na, Bodge? New Testament? Okay. So, sino may Old Testament? Baka si Mrs. may Old Testament. Okay. Sige. Babasahin ko na po sa Joshua 24, verse 14. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods of your forefathers, worship beyond the river in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers serve beyond the river, or the gods of the Ammonites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Then the people answered, far it be from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God Himself who brought us and our fathers up out of Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites who live in the land. We too will serve the Lord because He is our God. Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you. But the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Then Joshua said, you are witnesses against yourselves that you have chosen to serve the Lord. Yes, we are witnesses, they replied. Now then, Joshua, throw away the foreign gods and that are among you, and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, we will serve the Lord and God, our God, and obey Him. On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem he drew up for them decrees and laws, and Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. Verse 27, see, he said to all the people,
This stone will be a witness against us. It has heard of the words of the Lord, has said to us, it will be a witness against you if you are untrue to your God. Let us all pray. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for the power of your word. We thank you, Lord, for the Holy Spirit. Thank you, Lord, that you will anoint thy servant and thy people so that we can learn, we can be illuminated by your word and apply it into our daily lives. Thank you, Jesus. In Jesus' name, everybody say, Amen. Okay. Choosing to serve God. Remember our series? Yung tawag ng Diyos, the call of God, merong 3 S yun. We are called unto salvation. Naligtas tayo, di ba? Ano susunod doon? Called unto sanctification. Ano yun? Yung holiness, kabanalan, pagbabagong buhay, yan. Pagtalikod sa kasalanan, paggawa ng mabuti, yan po ay holiness. Yung mabuti na sinasabi ng Diyos, na mabuti, yung nasa Bible, yung holiness of God, yung character ng Diyos, yung DNA ng Diyos, yung Christ-likeness. Yan po ang sinasabi nating sanctification, yung holiness. And ito pa pattern ng bagong tipan. Ibinabalik po natin yung bagong tipan. Yung bawat isa, ginagamit ng Panginoon. And I believe, meron pong wave ang Panginoon. Sabi ni Rick Warren, pagka nag-wave ang Diyos, pag nag-wave ang Holy Spirit, take that opportunity. Amen? And I believe, ang wave ng Panginoon ngayon, hindi kamukha nung araw. Ang wave ng Panginoon nung araw ay, panahon namin, yung charismatic movement. At yan po ay nakita ko sa panahon ni Dr. Eli Javier, kanya pong, he grabbed that opportunity para siya po ay makapagtayo, yung pong tinatawag nating Light of the World Church. Nag-umpisa po sila doon sa mga hotel ministries. Nung araw, yung tinatawag na charismatic movement, nandoon yung hotel ministries. At doon sa hotel ministries, ay nagkaroon po ng maraming tao ang naligtas hanggang sa naitayo po ang Light of the World Church. Nag-umpisa po sila sa mga restaurant, hotels, diyan po sa Makati. Meron po kasing wave ng charismatic movement. Ngayon, tanong, ano ang wave ng Diyos ngayon? Ano nakikita niyong wave ng Diyos? Yung bang parang pool at Bethesda, yung pag umiikot. Yung nauna, yun ang pinagpapala, yung pinagagaling. Ngayon, kung magkakaroon ng wave ang Diyos, ano yung wave ng Panginoon ngayon? Sa tingin ko po, hindi na po uso yung mga evangelist na pupunta sa luneta, doon tayong lahat, pagagalingin tapos maliligtas sa mga tao. Ang wave ng Panginoon, ibinabalik na po sa people of God. Ano po ibig sabihin? Ang wave ng Diyos, ibinabalik ang kapangyarihan sa inyo, mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos. The church, yung sinasabing ini-equip ang body of Christ so that you will do the work of the ministry. It's not the pastor or leaders ng mga iglesia, but the members will be the leaders in our generation. Hindi po napakaganda nun? God empowered the people of God to do the ministry. Yan po ang wave ng Holy Spirit ngayon. Kaya ang bawat isa, nakikipag-usap na tayo sa Diyos. Meron na tayong kapangyarihan para gumawa ng cell group. Para makapag-start ng cell group. Yung mga timid, yung mga intimidated, hindi na po yan ngayon. Nabago na sila. Nagkaroon po ng 180-degree turn ng kanilang buhay. And they were challenged to do the ministry. Not the pastor. Because makikita niyo po sa Ephesians chapter 4, verse 12, pastors, teachers, evangelists, prophets,
yan pong 5 gifts na yan ng church ay para sa preparation ng mga church people to do the ministry. Now, Joshua was well advanced in years. And he served his nation well, ang Israel. Ngayon, ano nangyari doon? Sinabihan niya yung mga tao, ginather niya yung mga tao, at sinabi niya, well, para si Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ngayon, ibinabalik na niya doon sa mga tao, yung ministry. Kasi kaya nga sinabi niya, you want to serve God? You want to serve the God of your forefathers? The gods of your forefathers? You want to serve the false gods or the true God? But as for me, I want to serve the true God. Choosing to serve God. The Lord had driven great and powerful nation before them because God fights for His people. Kaya po, nung sinasabi po ni Joshua ito, sila po ay they will cross the Jordan River. At yung pong panahon na kanila pong ginugol doon po sa wilderness, nakita po ni Joshua yung Panginoon niya mula po doon sa Egypt, doon po siya pinanganak eh. Nakita niya si Moses, naging leader niya si Moses, nakita niya yung ginawa ng Panginoon doon sa paghati ng dagat na pula, yung pagkain nila ng quail, yung pagtagas ng tubig na kanilang iinumin, na wala na silang tubig na mainom sa pamamagitan ni Moses. What are those miracles pa? The pillar of clouds by day and the pillar of fire by night. Grabe, kung saan magpunta yun, doon sila nagpupunta. Pinotektahan sila ng Diyos hanggang sila ay mapunta doon sa malapit na sa kanilang promised land. At ibinigay na po ni Moses yung gabel, yung ang tawag doon, yung baton kay Joshua. Ibig sabihin, narito na ang kapangyarihan. Ibinibigay ko na sa iyo, you will be my successor as leader. Importante po 'yon. Yan. Si Moses po ibinalik o ibinigay yung baton, yung pagiging leader kay Joshua. And now, here is Joshua. They crossed the Jordan River. Marami pong miracles ang nakita ni Joshua. And I believe more miracles happened in the life of Joshua than in the life of Moses. Bakit ko sinabi yan? Kita niyo po, mula nung napunta sa kanya leadership, ano ginawa niya? They took many nations. Ano mga miracles na nangyari? Alam niyo, sabi ng Bible, the only incident na nangyari na pinag-pray ni Joshua, hindi na po mangyayari sa buhay na talambuhin ng kahit na sinong tao. Yun lang ang sinunod ng Diyos, tinugon ng Diyos na prayer ni Joshua. Alam niyo kung ano yun? Pinatigil ang mundo. Sino kaya magpatigil ng mundo? Kung di Diyos lang. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng book na yon, nung ginawa niyo sa book of Joshua, that's the first time and perhaps the last time na makikita na tinugon ng Diyos ang ganitong klaseng panalangin. Pinatigil ang mundo, Brad. At wala pong namatay. Walang nabusan ng oxygen. Walang nasira sa nature. Paano? Ibang klase yon. And then, he fight for the battle of the Lord because the battle is the Lord. Yun ang alam niya. Kaya sabi niya, Lord, teka, gagabihin tayo, hindi ko makikita ang mga kalabang ko. Patigilin nyo nga muna yung mundo. Para ang sabi pa nga niya, ang araw pero ang ibig sabihin nun, yung mundo tumigil. Pinatitigil niya yung araw. Malay niya, hindi naman niya alam na umiikot ang mundo. Pinatigil ang araw, tigil, tirik. Kaya po lahat ng mga kalaban nila, tirik din. Napatay niya lahat ito. And then, how did Joshua choose to serve God? Ito na po, ang mga puntos. How did Joshua choose to serve God? Importante po na makita niyong lahat ito. Hindi ko po kinuha ito sa libro. Kinuha ko po ito sa Panginoon. Ito po ang mensaheng inilagay ng Panginoon sa kanyang teksto. How did Joshua choose to serve God? Bakit yun na kanya pinili?
Bakit hindi na lang yung ibang mga Diyos? Bakit hindi na lang yung sarili niya? Ang galing ko! Ang dami ko nagawa sa Israel. Ang dami namin. And even, one of the miracles na ginawa niya ay yung pinabagsak niya yung wall of Jericho. Tindi nun. Ibang klaseng mga miracles. Ano nangyari sa kanya? Alam niyo po ba ang dagat na pula, bago mahati, ay pinag-pray ni Moses na hati ang dagat na pula. Ito iba. Kay Joshua, tinapakan muna ng mga saserdote bago nahati yon. Look at those so many miracles na nangyari sa buhay ni Joshua. Kaya po sa bandang huli ng kanyang buhay, at the end o ng kanyang ng prime, wala na po siya sa kanyang prime. Ito po ang kanyang naranasan sa Panginoon. He encountered God personally. That's in verse 14. Ang sabi niya sa verse 14, now. Pakisabi nga po, now. Pag sinabi ng Bible na ibang klase ito. Nagkakaroon po ito ng silakbo ng damdamin natin na gawin ang bagay na ito. Sabi dito, now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. With all faithfulness. Wala pong bahid ng anumang self-interest. With all faithfulness, you fear God. He encountered God personally. Knowing who God is. Because at this moment, he was so overwhelmed by the fact that he knows his God. Kilala niya yung kanyang Diyos. Knowing who God is. Binanggit po niya yung, if you know who is your God, number one, you have the fear of the Lord. Pag kilala mo yung Diyos mo, magkakaroon ka ng fear. Doon po sa cell group namin, meron po akong tinanong, ano yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo? Alam niyo po, bata, teenager, magulang, lahat po silang sabi nila, their family. Kaya po, ang isang kinatatakot natin sa pamilya, yung magkaroon ng broken family. You know, I came from a broken family. At sabi ko, Lord, nung naging Kristiyano ako, Lord, help me as I have a family, that my family will not be a broken family. That they will be God-fearing people. That in my race, people will be God-fearing. If you encountered God personally, you will fear the Lord. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi po ng Proverbs. Importante po yung natatakot ka dahil may relasyon ka sa Diyos na suwayin siya. Natatakot ka na ma-displease ang Panginoon. Natatakot ka na magalit ang Diyos. Natatakot ka na mahiwalay sa Diyos. Yun po ang fear of the Lord. That's why you read the Bible. You have to know His will. You have to know His ways, His works. Puro double yun. Diba? Kasi nga po, we have to have that fear of the Lord. Number two, faithful to serve Him. Sabi niya, with all faithfulness. Ang sabi po ni Nathan Schaefer, at the close of life, para pong si Joshua, at the close of his life, the question will not be, how much have you got? But how much have you given? Hindi po natapos doon. Not how much have you won, but how much have you done? Not how much have you saved, but how much have you sacrificed? Not how much were you honored, but how much have you served? Importante po yung serving God. Pangatlo po, free to worship God. Pakisabi nga po, free. Alam niyo po ba, mahilig tayo sa free, di ba? Free load. Diba? Pag merong free dito, sigurado, sabi lang, ang unang 50 na
ano dyan, sumigaw. Magkakaroon ng 500 loads ng mga sa cellphone. Anong gagawin nyo? Titigil ba natin itong service? Baka ako mauna ron. Ba? Kasi libre. Supo natin yung mga libre. Ito po si Joshua, nakita po niya, nagkaroon siya ng freedom to worship God. Grabe. Ito ang pinakamagandang freedom. You are free to worship God. No more bandages. No more hindrances. No more delay. No more alibis. Because his life is a lifestyle of worship. He is now free to worship God. Kung may kilala tayo na mayroon pong kalayaan sa pagpupuri sa Panginoon, tayo po na mga tinubos ng Diyos mula sa kasalanan at ngayon po ay mga anak na ng Diyos, meron na tayong laya na sumamba sa Kanya. Kahit nakakulong ang anak mo, meron po siyang layang sumamba sa Diyos. Sapagkat tayo pong lahat ay may freedom to worship God. Hindi na po kamukha nung dati na tayo ay bandage ng kasalanan, bandage ng Egypt, bandage ng worldly things, bandage tayo ng mga bagay na makasanlibutan. Now, hindi na po ganon. May sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako ganon. Ba? A lifestyle of worship, 24/7. Because number 2, he experienced God powerfully. Yan po yung mga adjectives natin. Number 1, experience God personally. Number 2, he experienced God. He encountered God personally. And now he experienced God powerfully. Verse 15. Ano sinasabi dito? Okay, ano sabi dito sa verse 15? But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. He experienced God so powerful that he can challenge these people to serve God. Whether the gods of your forefathers serve beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Well, the confrontation. See? When he experienced God powerfully, he had to confront his people. Verse 17 to verse 18. Okay. Ano sinasabi niya sa verse 17? It was the Lord, our God Himself, who brought us and our fathers up to Egypt, out of Egypt from the land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites who lived in the land. We too will serve the Lord. That is the confrontation of Joshua. Choose for yourselves. Whom are you going to serve? Matindi po. Biro nyo sabi ni Joshua, sige. Sige, consider nyo. Gusto nyo ba? Binigyan niya ng options. 4 yung options They could follow the old gods of Mesopotamia, the gods which your fathers served and were on the other side of the river. Kasama na po yung, dito po sa Mesopotamia na to, dito po yung pinanggalingan ng kanilang forefather na si Abraham. Yun po ang mga idols na meron sila. Pangalawa, they could worship the God of Egypt, which they are so familiar. Or if they preferred, they could adopt the gods of the Canaanites, whom they just spent 7 years defeating. For 7 years, sila po, marami po silang inaway doon po sa kanilang pagsakop bago sila makarating sa Promised Land. Kaya kung gusto nyo, yun ang paglingkuran nyo, yung Diyos nila. But, the real God was still an option. Pero kung gusto nyo, paglingkuran ng tunay na Diyos, paglingkuran nyo. 4 po ang option. Now, the challenge. Ano yung una?
The confrontation, now the challenge. 19 to 20. Ano sabi rito sa challenge? 19 to 20. Okay, Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve the foreign gods, He will turn and bring disaster to you and make an end to you after He has been good to you." The challenge. The God of their forefathers, which they serve, or the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and also the God of Joshua. Ang challenge po, sino ang gusto niyong paglingkuran? Yung bang Diyos-Diyusan o yung tunay na Diyos? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Who is the most powerful God on this entire world and universe? We have the most powerful God. Ano po, dapat malaman po nitong mga Israelitang ito. Sapagkat nung sila po ay binebless ng Diyos, ang tingin nila, sa lakas na nila sila yumayaman. Sa lakas na nila sila nagiging makapangyarihan. Sa lakas na nila, kaya nila nagawang magtagumpay papunta doon sa promised land. At sinasabi ni Joshua, "No! It is God who gave you power. The battle is the Lord's." Kaya po tayo nanalo sa Jericho, kaya bumagsak yung wall. It is because of God. Kaya nahati ang Jordan River, it's because of God. Kaya lahat ng mga inaway natin, napatay natin, it's because of our God. That means God is the most powerful person we ever know in this entire world and universe. Wow! God is so powerful. Kaya ang sabi niya, that is the challenge. And then the commitment. Tindi po ng commitment. Verse 21. Di ba? Ano sabi niya sa verse 21? "But the people said to Joshua, 'No, we will serve the Lord.'" That's a commitment. Ang commitment nila, ayaw na namin dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Ang gusto namin sa tunay na Diyos. Sa atin po, mahirap-hirap po yung Diyos-Diyosan, di ba? Minsan di po natin alam, meron tayong Diyos-Diyosan. Halimbawa po, pwede niyong, lagi ko sinasabi sa misis ko, siyang number 2. Dahil ang number 1 ng Diyos. May tendency po, kapag mahal na mahal niyo sa tao, alam niyo po, ang laki po ng advantage natin sa unbeliever. Pagka nagmahal ang unbeliever, sobrang magmahal yan. Bigay todo. Bigay buhay. Kaya nga may nagpapakamatay kapag nag-break sila. You know, bakit? Kasi mahal na mahal nila yung nag-break sa kanila. Parang yun na lang ang tao sa buong mundo. That's why, merong talagang commitment na sa Diyos ka lamang sasamba at maglilingkod. So then, brothers, in view of these mercies and God bestowed on you, I now make the plea. Present your bodies to God, present them as a sacrifice, a living one, not a lifeless one, holy and acceptable unto God. Pag tayo sumamba sa Panginoon, ang ibibigay po natin yung buo. Sabi mo sa katabi mo, buo, brad, sister. Kailangan buo yan. Buong-buo mo, sasagad mo sa Diyos yan. Wala ka ng reservation. Ba? Full blast tayo sa Diyos. You give all you've got for God. Wala na yung, para bang laid back, para bang, sige, maglilingkod ako sa Panginoon. Sige, magsesil ako. Sige, yun, nakakuha ako ng isa, pastor. Okay na. Nakakapaglingkod ka na sa Panginoon, palakpakan mo nga ako, pastor. Diba? So, you just give your best shot. Brother, ganun po ang ginawa ni Joshua. He gave his best shot to the Lord. Kaya nga po, na-conquer nila yung land of Canaan. Sapagkat binigay niya yung buong buhay niya to serve the Lord. Kaya po ang challenge niya, ganito, sige, bahala kayo. Ito mangyari sa inyo. Kung gusto niyo maging rebellious kayo, okay lang. Yung curse na sa inyo. What do you want to do? Getting the curse or getting the blessings? Ano po gusto niyo? Sino po gustong i-bless ni Lord? Gusto niyo po ng blessings ng Panginoon? You serve God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and God will bless you. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Amen! Palakpakan nga natin si Lord. If bad things happen to you, just trust your God.
God will provide. Amen? Grabe. Kaya ito po, we will serve the Lord. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. You don't worry about tomorrow because tomorrow will worry about itself. Sarap ng nalilingkod sa Panginoon. You go forward and you know that God is doing something in your life and it will be for your own good. Number 3. Grabe to. Number 3, he exalted God purely. He exalted God purely. Ano yung una? Review nga natin. He encountered God personally. Number 2, he experienced God powerfully. And the last adjective for the last word ng ating main points ay, he exalted God purely. Pag sinabing pure ano? Unadulterated. Walang banto. Walang halong. Di ba tayo pag may banto, ibang iba, bakit parang ang sungit mo ngayon? May banto ako, kang magulo. Ba? May banto eh. Ito walang banto. Pure. Ba? Walang halo. Walang S. He exalted God. Lagi pong ang ano niya ay purihin ng Panginoon. Pure, unadulterated. Ang isa pong term doon, exclusive. Pag sinabing ganyan, unshared. Ang ganda nung term na yon, yung unshared. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, kapag sumamba tayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Kapag sumamba ka sa ibang Diyos, that's an abomination to God. Napakatindi ng kasalanan ng Israel nung sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Marami po tayong pwedeng maging Diyos. Baka akala nyo, wala tayong Diyos-Diyosan. Tingnan nyo po. Meron tayong mga Diyos-Diyosan sa katawan natin na hindi po natin matanggal. Meron po tayong mga tinatawag natin mga bandages. Kristiyano ka na, bandage ka pa sa comics. Bandage ka pa sa tik-tik. May bandage ka pa sa bisyo. Ba? May bandage ka sa telenovela. May bandage ka sa saan? Saan pa? Dami nating bandages. Sa chismis. Marami tayong bandages. Yung bang ano, magagalitin. Lagi pagkakausap mo, lagi nagagalit, di ba? Sige nga dyan, aalibad-bar na ako sa itsura mo. Di ba? Maganon. So, nawawala yung pagka-Kristiyano. Sabi dito, 3. Una, it's a covenant warning. Ano yung covenant warning? It's a guaranteed blessing or curse. Garantisado may blessing ka sa Lord. Pero si Lord, minsan, He was giving us some lessons bago natin makuha yung blessing. Paano tutugunin ng Diyos ang bawat panalangin nyo? Ilang bilyon ang Kristiyano na nagpe-pray sa Panginoon ngayon? Kung Diyos ka, magiging Bruce Almighty ka. Si Bruce Almighty nalito. Nagpe-pray ng loto, nagpe-pray na yumaman, nagpe-pray na pagalingin. Sabi ni, answer only. Sabi niya, yes. Lahat ni yes na. Lahat ng panalangin, yes na lahat. Kaya nagkagulo sa buong mundo. Sige, ipag-pray nyo lang yung pinagpe-pray ng Diyos na yes, lahat. It's a lesson for us. Ipag-pray, yung lahat na nagpe-pray sa Lord, tugunin ng isang beses, lahat tayo, tugunin ang nangyayari sa atin. Kasi, He's giving us a lesson. It's a covenant warning. Blessings or curse. Sino may gusto ng blessing? Amen. Sino ba tatanggi sa blessing? Merong curse. Sino may gusto ng curse? Ayaw po natin ng curse. Right? So, it's a covenant warning if you do the will of God. Pangalawa, it's a covenant witness. Yung sumamba siya sa Panginoon, sabi niya, it is a pure salvation. It's a covenant witness. Stone of witness. Ano po yung stone of witness? Kasi ganito, pag po tayo naglingkod sa Panginoon, ang witness natin ang Diyos. Tama? Ba? Pag meron tayong kinumit sa Panginoon, ang witness natin ang Diyos. Kapag Diyos ang witness mo, dapat you yield your hearts to the Lord.
Number 2, you and only God is your witness. No more idolatry. Pagka ang Diyos ang witness mo, hindi mo gagawin lahat yung mga bagay na ayaw ng Diyos. You yield your heart to the Lord. Yung binabanggit doon kay David na he is after God's own heart. Yung ano gusto mo, gagawin mo. Huh? Yung ano gusto mo. Nakikita ko po doon sa nag-commit po ako kasi nung nagpunta sa Amerika yung isa kong dinidisciple. Sabi niya, Pastor, pakitingnan lang yung bahay namin. Kasi hindi po ako masyadong secure doon sa mga kasambahay ko. Bago ko palang nakita, bago ko palang nakilala, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Wala siyang iba pinagkakatiwalaan. Hindi, tinulungan ko. Need-oriented tayo, di ba? Pero pagdating ko po doon, talagang matitino naman. At talaga pong pag pumunta po ako doon, sabi sa akin, Pastor, basta sabi, lahat ng gusto mong pagkain dyan sa rep, kunin mo. O ano gusto mo dyan? Mahilig po ako sa garbanzos eh. Nakita ko, may garbanzos. Sabi ko, Mona, may garbanzos, kunin mo. Ano pa nahan dyan? Meron pong ice cream dito, Pastor. O sige, kunin mo yung ice cream. Anong klase rito? Meron daw 2 flavor. O sige, kunin mo pareho. Lalagay ko sa garbanzos. Doon po sa lugar na yun, merong CCTV camera doon. So nakikita po ako, ginagano ko pa siya sa camera eh. Kasi kinakain ko yung pagkain nila. Pero alam niyo po ba, yung 2 kasambahay na naroon, they want to please me. Kung ano yung gusto ko, gagawin nila. Sir, ano pa gusto nyo? Gagawin ko. Yung kumuha ka pa dyan, ano pa ba nahan dyan? Gatas. O sige, kunin mo yung gatas. Lahat po yun, nakaserve. Tapos lahat nag-aantay sila kung ano gagawin mo. Sabi ko, Lord, napakasarap pong maglingkod sa'yo. Because they enjoy serving me. Ibalik nyo po sa Panginoon. Hindi ba napakasarap na maglingkod sa Panginoon dahil mahal na mahal mo siya? You enjoy serving God. Kaya po, sumablay kung ano man ang mangyari sa buhay natin, ang pinakamaganda, you serve the living God. You know why? Kasi po, you end up in the promised land. You know, in the wilderness, yung pinutahan nila, may scorpion, mainit, walang aircon, etc. Ang hirap-hirap po nun. Ang CR nila, yung buong disyerto. Ba? Paano yun? Ako po, delikado po ako sa CR. Paano kung ako nandun sa wilderness? Ha? Minsan, pag ako nasa malayong lugar, teka muna, titiisin ko na lang para makauwi ako. Ayan. Kaya po, pag yung nagmamadali ako, yun. Kaya po ako, pag nakakita na nagmamadali na sasakyan, siguro ito, may diarrhea. Mamadali. Ganun lang sinasabi ko. Kasi minsan ganun din ako. Proof, yung covenant promise. And then now, yung covenant witness. And lastly, the covenant work. The covenant work. Chosen to serve God. Joshua chose to serve his God. Yan po ang covenant work. We have a work to do, or we have works to do. Gagawin po natin ito sa Panginoon. In my conclusion, I will say we influence others with our choice. Yan po ang ating influence. Pag nakita nyo po i-family tree nyo po yung cell group nyo. Family tree nyo. Makikita nyo, yung mga na-influensyahan nyo, nag-influence na ng iba, magkakaroon po kayo ng family tree. Napakaganda pong tingnan na galing sa inyo, tapos nag-influence kayo. Joshua ends with this address. He became known as one of the most powerful and courageous testimonies and witness in all of the scripture. When Joshua said, "As for me and my house, we will serve the Lord." Grabe! This is the most powerful witness that came to Joshua's mouth. Not only him, but his family. Sino po gusto rito maglingkod sa Panginoon? Okay, gusto niyo maglingkod din yung pamilya niya sa Panginoon? Sige, tumayo po tayong lahat. Maglilingkod tayong lahat sa Diyos. Amen? This is the zenith of his declaration, or the climax of his declaration, to serve Israel, the living God. And now,
This is an urgent call, brothers and sisters. God has an urgent call to all of us. A call, listen to this. A call to serve Him. Sino po gustong maglingkod sa Diyos? This is urgent. We don't know what will happen tomorrow. I don't know. I feel, sabi ko kanina, I feel so bad. Meron po ako, masama po pakiramdam ko eh. Sabi ko kay Sister Josie, pag-pray mo ako, masama pakiramdam ko. Kasi siya lang yung kumamusta sa akin, nung tumalikod na ganun, nagkamustahan kami. Sabi niya, Pastor, pareho tayo. Masama rin ang pakiramdam ko. Yung magpe-pray sa akin, masama pakiramdam. Pero salamat sa Panginoon, we pray for one another. We encourage one another. Ito po, no more space for lukewarmness. Pag maglilingkod kayo sa Diyos, brothers and sisters, ibigay nyo na lahat. Sabi mo sa katabi mo, lahat. Wala ka ng reservation para sa Panginoon tong church na ito. We will dedicate this church, this coming church to the Lord. At sasabihin natin, I surrender my life to you. I will give my all to you. Wala ng reservation. Kung meron kayong mga tampo, tanggalin nyo na yan. Hindi kasama yan sa Kristiyano. Tayo po maglilingkod kahit pinapalakpakan tayo o hindi. Maglilingkod ka sa Panginoon. And I urge you, brothers and sisters, who wants to be part of God's call and serve Him. Ito po, mamimili na po tayo ngayon. This is our choice. Kung gusto niyo po maglingkod pa sa Panginoon, ngayon ang panahon, pipiliin niyo po ito. And as one of the Assemblies of God preacher, I will always call for an altar call. Punta po tayo dito sa harapan. Kung gusto niyo pong maglingkod sa Panginoon, punta po kayo dito. Sige. Okay. We will have a great decision in life, serving God. An urgent call. Humahanap ang Diyos na maglilingkod sa Kanya. Naghahanap ang Diyos na mayroong puso na maglilingkod sa Panginoon. And it might be one. It might be two. It might be all of us here. Willing maglingkod sa Panginoon, walang bahid na self-interest. Maglilingkod lang kayo. Wala nang iba. Maglilingkod lang sa Panginoon. It is now our choice. Sabi ni Oswald Chambers, there is no greater threat to our devotion to Christ than our service for Christ. You want to step up? You step up to do something for God. We will dedicate our lives to God. Ngayon po ang panahon, tinatawag kayo ng Diyos para magbigay ng isang mabuting bagay sa Diyos. You want to do something great for God? Amen? Something great. Not only good, not only better, but great things for God. Just do your best. Do your best. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Well, that is our prayer today. We will never be the same again. Amen? Palalabas kayo sa bulwagang ito na dala po ang pagpapala ng Panginoon at hindi na po kayo kamukha ng dati. May mababago sa inyo. Tama ba? Gusto nyo ba yan? May mabago sa inyo? Araw-araw? Yung linggo na nakikita tayo. Amen? Okay. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sapagkat hindi niya po tayo pinababayaan. Lagi po siya nagre-reveal sa atin araw-araw.